Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda sa talasalitaan. Ikalawa, buod ng Kabanata 31 hanggang Kabanata 33 ng Obra Maestrang Akda na Ibong Adarna. Ikatlo, mga mahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Dumako na tayo sa unang bahagi ng video na ito. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa kabanata dito sa ating talasalitaan. Unang bilang, inatasan, inutusan, minanduhan. Ikalawa, magbahagi, magbigay. Ikatlo, tumilapon, paglipad, maihagis o tumalsik. Ikaapat, sumapit, dumating. Ikalima, lumatay, bumakat, mag-iwan ng marka. Ikaanim, nahapo, napagod ng husto. Ikapito, amuin, pabaitin, pasunurin. Ikawalo, iniirog, iniibig o kasintahan. Ikasyam, napatda, nagitla, nagulat. Ikasampu, mawawalay, mahihiwalay, malalayo. Ika-11, tumungo, pumunta. Ika-12, magpaabala, magpahadlang. Ika-13, kataksilan, paglimot sa tiwala, paglabag sa taong pinagkakatiwalaan. Ika-14, nagbitiw, nagsabi, nag-iwan. Ika-15, mahika, magic, kakaibang kapangyarihan o kakayahan. Ika-16, pagluluksa, pagdadalamhati. Ika-17, ipabatid, ipaalam. Ika-18, di malaon, hindi magtatagal. Ika-19, dangal, puri, halaga. Ika-20, makitungo, pakitaan ng pagsuyo. Kabanata 31, kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Ang magkasintahan ay nagkita't nag-ulayaw. Sa kanilang pag-uusap, muling itinanong ng prinsesa ang utos ng kanyang ama. Binahagi naman ito agad ni Don Juan. Sinabi nitong inatasan siyang paamuin ang kabayo na alaga ng hari sa palasyo. Kaya, kailangan niyang tumungo roon kinabukasan. Nagbahagi muli ang prinsesa kung paano mapagtatagumpayan ni Don Juan ang pagsubok ng hari. Kailangan daw niyang mag-iingat kung siya ay sasakay sapagkat ang kabayo'y suwail at baka siya ay tumilapon lamang. Marapat din daw na paluin ni Don Juan ang ulo nito upang mapasunod niya ang kabayo. Nang sumapit ang umaga, sinimulan agad ni Don Juan na bigyang katuparan ang pagsubok ng hari sa kanya. Inilabas niya ang kabayo. Sinimulang turuan ng maayos sa paglalakad. Sinunod niya ang payo ng prinsesa upang maging maamo ang kabayo. Habang ito'y kanyang tinuturo ang magbait, lumatay ang palo at sikad sa katawan, sapagkat ang kabayo'y likas na suwail. Di nagtagal, ang pagsanay ni Don Juan ay nagtagumpay. Ang kabayo ay nahapo, napagod na lumuluha. Ang mga mata nito'y umamo rin at bumait na tila suso. Kabanata 32, Sumpa ni Haring Salermo. Nang magtagumpay na napaamo ni Don Juan ang kabayong alaga ng hari, agad itong tumayo at tinawag ang prinsipe. Ihinarap niya ito sa 3 pinto sa palasyo. Ang mga pinto ay sadyang may maliliit na butas. Nakalitaw mula rito ang 3 hintuturong daliri lamang. Kailangang mahulaan ng prinsipe ng oras na iyon kung sino ang kanyang iniirog sa 3. Nagsimulang isa-isahin ni Don Juan
ang mga daliri sa bawat pinto. Kalaunay, sinabi nitong iyon ang kanyang irog. Ang hari ay di makapaniwala. Napatda sa narinig. Ang pinakamamahal niyang anak ay mawawalay na sa kanya. Nang matapos ang pagsubok, si Doña Maria ay nagwika na sila'y aalis na at tumungo na sa Berbanya. Huwag na silang magpaabala pa dahil masama ang kanyang kutob sa maaaring maganap. Sinabi nitong buo na sa plano ng kanyang amang hari na si Don Juan ay dadalhin sa Inglaterra at ipapakasal sa kanyang tiya. Sakay ng kabayo, sila'y tumakas sa palasyo. Pinabilis palalo ang takbo nito nang makita nilang hinahabol sila ng hari. Nang sila'y malapit ng maabutan, si Doña Maria ay gumamit na ng mahika. Ang hari ay walang nagawa. Tuluyang nakalayo ang magkasintahan. Dahil sa galit ng Haring Salermo, siya'y nagbitiw ng isang sumpa. Anya, kung sakaling makarating kayong dalawa sa Berbanya, naway makalimutan ka ni Don Juan at di na muling maalala pa. Sa iyong kalungkutan, ikaw ay mag-iisa. Huwag sana kayong makasal at siya'y ikasal sa iba. Ito'y kabayaran sa iyong kataksilan. Dahil sa pagluluksa, ang hari ay tuluyang humina. Malungkot siya sa pag-alis ng kanyang pinakamamahal na anak. Di nagtagal, ang Haring Salermo ay namatay. Kabanata 33. Ang kahilingan ng prinsesa. Matapos ang maraming hirap at malayong paglalakbay, sa wakas nakarating din ang magkasintahan sa Berbanya ng ligtas. Nang sila'y makababa na mula sa kabayo, si Don Juan ay naghanda. Nagpaalam ito kay Doña Maria na maiwan muna sa lugar pansamantala dahil siya'y mauunang tumungo sa palasyo upang ipabatid sa ama ang kanyang pagbabalik. Winika ng prinsipe na nais niyang ipaalam sa kanyang ama ang tungkol sa kanilang dalawa. Sa ganito, malalaman niya kung ano ang nararapat at makabubuti para sa kanila. Pagtitiyak pa ng binata na di naman malaon at magkakasama silang muli ng prinsesa mamaya lang. Pumayag ang prinsesa sa sinabi ng prinsipe, ngunit siya'y may munting hiling kay Don Juan na dapat niyang pakatandaan at huwag kakalimutan. Hiling niyang pagdating ng binata sa palasyo ay huwag na huwag makitungo sa babaeng naroon at lalapit sa kanya, sapagkat siya'y masasaktan at tiyak na ang kanilang pag-ibig ay malilimutan. Pati na ang dangal niyang iningatan ay matutulad lamang sa isang basahan. Iyong napakinggan ang buod ng Kabanata 31 hanggang Kabanata 33. Dumako na tayo sa mahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Ang tanong, ano ang nais na ipahiwatig na mensahe ng mga kabanata tungkol sa pag-ibig ng magulang sa kanyang anak at ng anak sa kanyang magulang? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ipinakita ni Haring Salermo sa kabanatang ito na wala siyang intensyon na magustuhan at igalang ang pag-ibig ng kanyang anak sa napupusuan nitong prinsipe. Ang nais niya lamang ay sumuko na ang binata at huwag nang ituloy ang balak nitong gustuhin pa ang anak at makuha ang loob niya't pumayag. Kung ihahambing natin ito sa tunay na buhay, sadyang may mga magulang na ganun na lamang kahigpit pagdating sa pag-ibig ng kanilang anak. Marahil sa takot na sila'y mapahamak at hindi mahalin ang kanilang anak ng taong napili katulad ng pagmamahal nila dito.
Ito'y bahagi ng kanilang labis na pag-ibig at pagkontrol sa buhay ng kanilang anak. Sa kasamaang palad, hindi na ito nararapat sapagkat mula sa ating kasaysayan hanggang sa kasalukuyan, may mga naisulat na kaganapan tungkol sa mga ganitong pangyayari, kung saan hindi nagdulot ng maganda sa parehong magulang at anak mismo. Sa mga anak naman, huwag sanang idaan sa pagtakas, pagre-rebelde at pagiging salbahe sa magulang dahil lamang hindi mo nakukuha ang kanilang pagpayag sa iyong pag-ibig. Lalo at higit mo dapat silang unawain sa kanilang proteksyon at payo. Dagdagan niyo pa ang pagsusumikap na makuha ang kanilang tiwala. Ipakita sa kanila na ang iyong pasya ay tama at makakabuti para sa iyong kinabukasan at kalagayan. Huwag magtanim ng sama ng loob sapagkat una sa lahat, ang usaping pag-ibig ay wala dapat nasasaktang kahit sino at lalong walang iiyak dahil lamang sa kagustuhan yung maisakatuparan na ang pag-ibig nyo sa isa't isa. Tandaan, mahal ng sino mang magulang ang anak, kaya ganun na lamang sila kung mag-ingat sa iyo sa kahit anumang paraan na alam nila. Ngunit ika nga, walang makatitiis na magulang sa luha ng kanilang anak. Pasasaan ba't mauunawaan din nila ang nais mo? Magtiyaga, maghintay, at matutong umunawa. Paalala lamang, maaaring iba-iba tayo ng kinalalagyan kaya hindi ito tugma sa iyong pananaw at idealismo. Ngunit, ipapayo ko pa rin na umiral nawa ang tunay na pag-ibig sa iyong puso at huwag idadaan sa pagmamadali at silakbo ng damdamin ang iyong magiging pasya ukol dito. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.